Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Boss Mill. Kanina yung nangyaring press conference sa Club Filipino. 18 Marines nagkaisa na lumantad, pumirma ng affidavit. Nalalaman nila sa pag-deliver ng mali-maletang pera o basura kina PBBM, Martin Romualdez, mga congressman, COMELEC, kung saan-saan na lang dyan. At very specific po yung sinabing pag-deliver ng pera sa residence ng Pangulong Marcos sa 41 Forbes Park, at saka sa Ilocos, Pawa, Ilocos Norte. So, ano kaya ang sagot ni Auntie Claire dito? Oh, may hula na ba tayo? Fake news yan! Ito, pakinggan natin sa mga hindi nakapanood ng at pag-usapan natin yung depensa ng Malacanang. Sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos. Ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos. Kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nai-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para kanino po yun? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Yun! Oo. At saka may mga katibayan naman. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos. Kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nai-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para kanino po yun? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Yun! Oo. At saka may mga katibayan naman. Yung sabi ng abogado Katibayan, first time kong mamit itong abogado na ito kalimutan ko yung pangalan Sinaysay niya yung kanyang gawain na marami na siyang mga nakasuhang mga opisyalis ng gobyerno. Dahil bago siya magsalita o humarap o I'm doing my job, my assignment. Hindi ako haharap sa inyo na hindi ko pinag-aralan lahat na ito. At ngayon, kompleto kami ng ebidensya. Mga litrato, basta, alam mo naman ang abogado, corroborating evidences, hindi lang testimony, may mga ebidensya. Kaya mabigat ito. Mabigat. Ang iniisip ko ngayon, yung style ni Auntie Claire na, ano yan? Paninira lang yan. O ano kaya ang isasagot ng Malacanang?
Baka mamayang, ano bang araw ngayon? Yeah, mamayang hapon. Magsasalita na yan si Auntie Claire. Pinaka-latest siguro sa bukas. But, alam naman natin ang style ni Auntie Claire. Paninira lahat yan. Gusto lang nilang sirain ang administrasyon. Gusto nilang patalsikin ang Pangulo. Walang katotohanan yan. O, postahan tayo. Yan ang magiging sagot ni Auntie Claire. Next naman, si Senator Lacson. Kasi tinanong ng media yung 18 Marines kung handa ba silang tumistigo sa Senado. Ang sabi nila, yes, laban ito. Kahit may mga nananakot daw sa kanila eh. Bago lumantad kanina sa press conference, maraming mga pananakot. Kaya lang, nagkaisa sila. Maganda ito kasi 18 sila. In unity, there is strength. Di ba? Hindi katulad ni Gutesa noon, nag-iisa siya. Siguro hindi niya nakayanan ang pressure whatsoever. Wala, hindi daw nila alam kung nasaan si Gutesa. Sinabi lang ng abogado na baka balita lang daw nila nasa ibang bansa. So sinong nagpadala sa kanya sa ibang bansa, hindi na dinitalye. So ito, handa silang haharap sa Senado. So ano kaya ang gagawin ni Senator Lacson? Patatawag ba o kibit balikat? Dead mind na lang. Bantayan natin. And then, yung affidavit na pinirmahan nila, ang paliwanag ng abogado, magtitiwala sila kahit konting chance lang na aksyonan ito ng ombudsman. Kaya, isasubmit nila yun sa ombudsman. And then, after that, saka sila mag-provide ng copies ng affidavit sa mga media. Kaya, mailalantad yung detalye after a few days siguro. Unahin lang nila sa ombudsman. Ano sa tingin nyo? Aaksyonan ba ng ombudsman yan o patutulugin? Palagay ko, matutulog yan. Kailang believe din ako sa abogado. Maganda yung diskarte niya na unahin lang muna, baka sakali. Kailang alam naman natin, bakit nandyan si ombudsman? Matutulog yan sa tingin ko lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung atop ni Atis na taga Anamugero. So mag-atop na gid siya. Akin na yan. Hulog na. Sige na. Ay, Ano mo ang nahatag si Ate na yero. ha? Oh, yan ani sa mga uman. Yan ani sa tagunan. Oh, bisa na. Oh, hadiyan. Yang kumudang ka mo magsarapay. Ha? Karon naman na gid ang atop ni Ate. Napulian na gid to ang yero nga daot na. Salamat kayo sa Ginoo. Una-una nagpasalamat ko sa Ginoo nga na siya gamit ng tao, labi na sa nag-sponsor, labi na po sa disaligan, na mga kapadangat na mga tabang. Salamat kaayo kung wala siya. Ang Ginoo, hindi pa ko makapuli sa akong ato, nga 13 na katuig. Aya pag yun napulihan og hero. Salamat gid ko sa Ginoo. Ginautunta nga aduna pay mga katawhan nga mapadangat ang iyang tabang. Kay aron magpasalamat pud sila o. Dalay ko ang Ginoo. Oo. Pila na day imong anak kabukte? Lima ako, unom akong anak, ang akong Oo. bana
naa sa kulungan. Nya ako ra isa nag Buhi. buhi. Nya wala gid ko igong pundasyon nga makapalit kay kung na ako'y gamay nga kwarta sa pagkaon ra man gid ang utaman. Oo. Yun ang galing sa gid ko makapailis akong atop. Oo. So nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga naa siya gigamit nga tawo nga makatabang sa nag-sponsor. Salamat.